Patay naman sa sagupaan sa Bukidnon ang dalawang manong rebelde kung saan na-recover sa kanila ang tatlong M16 rifle. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dalawang miyembro mula sa North Central Mindanao Regional Committee ang panibagong napatay sa magkahiwalay na tatlong engkwentro sa bulubunduking bahagi ng Malaybalay City at Cabanglasan, Bukidnon. Sa report mula sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, sa patuloy na Joint Focus Military Operations, una nilang nakasagupa itong nasa 10 to 12 armed group na pinamumunuan ng isang Commander Romeo Manpinsahan alias Kakoy at Yuman sa Sitio Tagiptip, Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon. Nagawang makalabas sa kordon ng militar ang mga NPA at mandang hapon naganap ang ikalawang engkwentro laban sa 7 hanggang 10 armado sa sitio na Lumusan, Barangay Silay, Malaybalay City. Dito na narecover ang dalawang bangkay ng mga armado na kinilalang sina Romeo Manpinsahan, Commanding Officer ng Headquarters Force NEO at isang Edward Pantandon alias Wando, miyembro ng NEO. Sa naturang serya ng sagupaan, nakarecover ang government forces ng 3 units ng M16 rifles at samud-saring war materials. Inihayag ni 403rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Sigfred Tubalado, utang na loob umano nila ang tagumpay na ito sa mamamayan na nagbigay sa kanila ng accurate na impormasyon upang malocate ang kinaroroonan ng mga rebelde. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakikipag-ugnayan ang PNP Northern Samar sa mga head of school dito sa lalawigan. Kanilang inatasan mga school heads na maging aware sa mga nagaganap na bullying sa kanilang mga nasasakupan na paaralan nang maiwasan ang kaparehong insidente na naganap sa San Jose National High School kahapon ay kinasawi ng 3 estudyante at pagkasugat ng iba pa. Bagamat no comment pa ang PNP Northern Samar kung bullying nga ba ang posibleng dahilan ng 2 minor de edad na sangkot sa nasabing krimen, ngunit tiniyak ng PNP sa lalawigan na magiging bahagi ang anti-bullying sa mga discussions ng PNP sa kanilang nakatakdang pagbisita sa mga paaralan. Tiniyak ng PNP Northern Samar ang kanilang pagbibigay ng seguridad. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Harris Ribato ng Northern Samar Police Provincial Office, kasalukuyan ang presensya at nagiging visible ang mga pulis sa mga paaralan. Head of the school para makonggap namon nga kanalera maging aware in mga sa dito nga mga na mga estudyante nga ibubudi or iba na patira reaction in school. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marking dagok na naman sa illegal na drug trade activity sa Cordillera ang pagkakasamsam ng higit 5.7 na milyong pisong halaga ng illegal na droga at pagkakatiklo sa 5 drug personalities sa isang linggong anti-drug operations ng Cordillera PNP. Batay sa report mula sa Regional Operations Division, nagpatupad ang PROCAR ng 14 na anti-illegal drug operations na kinabibilangan ng 10 marijuana eradication operations at 4 na bypass operations. Ang walang humpay na operasyon ay nagresulta sa pagkakasamsam ng 23,642 fully grown marijuana plants, 2,800 marijuana seedlings, 8,134 na gramo ng tuyong marijuana at 18.43 gramo ng shabu na may standard drug price na 5,941,804 pesos. Samantala, 5 drug personalities naman ang naaresto, 4 ang nakalistang street-level individual at isang high-value individual. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ang hakbang ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson dahil mayroong mga local government units na sa lalawigan ng Negros Occidental na naalarma dahil marami ng baboy ang nagkasakit at namatay. Ayon kay Lacson, nagsumiti na ng blood sample sa Bureau of Animal Industry habang mayroong testing ang provincial laboratory na positibo sa African swine fever
fever o ESF ang mga nasabing baboy na pag-alaman na sa bayan ng San Enrique. Umabot na sa 450 to 500 na mga baboy ang namatay na ikinabahala ng mga grupo ng hog raisers sa nasabing bayan. Dagdag pa ni Lacson, dapat ang mga residente o mga hog raisers alam kung ano ang gagawin kung ito ay magkaroon ng ESF na apektado sa kanilang lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Season Pangasinan Police Station ng 50 anyos na tricycle driver na residente ng Rosario, La Union matapos itong maaresto sa buy-bust operation. Batay sa ulat ni Season Chief of Police Major Jerbil Rilorta, alas 6 ng gabi isinagawa ang operasyon sa Barangay Poblasyon kung saan nagkunyaring bayrang isa sa kanyang mga tauhan na bibili ng baril at nakipagtagpo ang suspect at nang magkaabutan na ng baril at mark money agad itong inaresto. Kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 and Act providing for a comprehensive law on firearms and ammunition ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris 32 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malaki ang ibinaba ng bilang ng kaso ng dengue sa Davao City sa unang 5 buwan ng 2026 ayon sa City Health Office o CHO. Batay sa datos ng ahensya, umabot lamang sa 644 na kaso ng dengue ang naitala mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mas mababa ng 61.53% kumpara sa 1,674 na kaso na naitala sa kamparihong panahon noong 2025 ayon kay CHO Tropical Disease Prevention and Control Unit Program Manager Melodina Babante. Posibleng bunga ito ng mas pinaigting na pagpapatupad ng City Ordinance Number 0401-20 na nag-aatas sa bawat barangay na bumuo ng Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force upang padakasin ang kampanya laban sa dengue at iba pang sakit na dala ng lamok. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga kaso, patuloy pa rin ang monitoring at papapatupad ng mga hakbang pangkalusugan ng CHO sa iba't ibang barangay. Hinikayat din ang publiko na agad magpakonsulta sa health center o ospital kung makakaranas ng lagnat na tumatagal ng mahigit 24 hours upang maagapan ang posibleng komplikasyon ng dengue at mabigyan ng agarang lunas. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.